Hindi lang inaprubahan kundi nagdulot din ng kilig kay Kim Chiu ang isang art image nilang dalawa ni Paolo Abilino na ibinida ng isa nilang fans sa kanyang ex-post na dating Twitter. Hindi napigilan ni Kim Chiu ang kilig gaya napa-comment ito ng cute sa comic drawing na ginaya sa ilang mga larawang kuha sa kanila ni Paolo Abilino sa iba't ibang ganap. Sa post ng isang netizen, makikita ang apatan na comic image o drawing ni Kim Chiu na ang tatlo ay mula sa photoshoot ng lalabas nilang movie ang My Love Will Make You Disappear. Maganda ang pagguhit sa larawan ng Kim Pao na para talagang mga bida sa isang kwentong comics. Pinasalamatan naman ang mga kapwa Kim Pao fans ang nag-post na aprobado rin nila. Samantala, wala pa namang reaksyon si Paolo Abilino sa art drawing. Mukhang abala ang aktor sa kanyang workout routine. Samantala, panay na panay ang pamamahagi ng mga Kim Pao solids sa mga bahay-bahay, establishment, pedicab, tricycle at food cart ng tarpaulin para sa pelikula ng kanilang idol. Samantala, grabe ang kilig na dala ni Kim Chiu at Paolo Abilino sa content na Love Reading with Kim Pao. Siyempre, part yun ng promo na pelikula nilang My Love Will Make You Disappear. Ang eksena kasi, binasa nila ang laman ng mga fortune cookie ng mga magiging kapalaran ng mga pinanganak sa kung ano-anong taon. Pero sa simula pa lang, kilig-kiliga na talaga. Kasi nga, panay ang bungisngis ni Kim Chiu sa tabi ni Paolo Abilino. Hindi lang ito basta-basta fortune cookies at dito mo talaga malalaman ang kapalaran mo. Baka mahanap kita dito, sabi ni Kim kay Paolo na parang sinasabi nga na si Paolo ang kapalaran niya. Siyempre sangkatutak na agad ang mensahe para sa dalawa. Well, abangan ang magiging kapalaran ng My Love Will Make You Disappear sa March 26 sa mga sinihan. Kim Chiu excited daw makabanding si Abilino family. Handa nang isusuot na puting damit. Yes. Isuot na yata niya, di ba? Pero pag nag-meet, syempre, di ba? Actually sa Showtime kasi tinanong. Actually tanong 'yun sa sa contestant kung anong isusuot mo pag i-meet mo, for example, yung pamilya ng ganyan-ganyan, bla bla bla. Siyempre, sinegway na naman nila Jong at Bong kay Kim Chiu. Na wala namang magawa ang Kim Chiu, kundi parang, ang OA nyo. Tapos, pero sasagot pa rin. Siyempre, puti. Tapos sabay, hi po. Gumano. Sabay tawag, hello po. Sabay tawa. Pero yun nga, di ba yung white shirt na yun, white dress na yon, sabi-sabi nila, sinasabi, yun ba eksakto talaga? Meron kasi doon na parang masisilip mo na parang doon sa mga damit na isinuot ni Kim. Parang isa doon. May isa doon na hinawakan si Paolo, yung tinitignan niya na yung binili. Yung strap na gano'n. Parang isa yun. Pero ang galing pumili ni Paolo ng damit nagkasya sa bagay. Hindi kasi mahirap bilhan si Kim ng... kasi size, size 2, size 1 yata si Kim. At saka proportion ng damit ni Kim, hindi naman siya yung parang pag binilan mo ng tama dito sa laki pala ng tiyan dito. Hindi ganun ang katawan niya, proportion. Barbie nga, di ba? Human Barbie si Kim. Pero binili ba talaga yung damit na yun for Kim Chiu? Nakita natin, di ba? Hawak-hawak ni Paolo sa video yung mga damit. Meron pa nga dong itim na parang metal yung strap na gano'n. Hindi natin alam kung kay Kim Chiu yun, pero hindi, for example, kung ano man, di ba, alam mo naman ngayon, dali-dali mag-connect ng mga ng fans, di ba, na nagagawa nilang ganon. Pero for Paolo Abilino na hawakan yung dress na yon. At parang pinipili niya kung kanino man. At saka parang confirm naman, kasi hindi naman nagsabi si Kim na hindi totoo, mga ganon. Parang alam mo palaging nabubuko si Kim Pala kung hindi yung sarili niya ang binubuko niya, yung mga netizen talaga nang bubuko sa kanya. O hindi ka makakapagsinungaling etong resibo. Kasi naman siguro si Kimi rin siguro, machika din kasi. Chika siguro sa dressing room. Yung mga ganyan. Tapos ginagamit yon na parang sa kanya. Parang hindi lang si Kim, parang si Darren. Si Darren yung nag-i-spill ng yung mga pinakasikreto. Correct. Na hindi naman magawang magalit ni Kim kasi nasa stage siya ngayon, nasa panahon siya ngayon na parang masayang-masaya siya. Yung parang lahat ng nangyayari o lahat ng mga
ibinibilad talaga ng mga pinakasikreto, ay natutuwa siya at wala siyang kontra. Parang sinasang-aryunan niya, sinasakyan niya. Kasi totoo, parang totoo. Hindi parang talagang totoo. Alam mo naman si Darren, di ba, sanggang dikit sila nun, di ba? Na alam lahat ni Darren, halos alam lahat ni Darren. Kasi, to think, parang face it, talagang everyday sila halos magkasama ni Darren. So, kung nagte-tape man sila, ganun pa din, lagi pa rin magkasama. Kaya talagang, alam mo yung mga sekreto. Sometimes kasi ang mga babae, mas confident silang magkwento sa mga lalaki. Kaya tignan mo si yung dalawa, Jong and Bong. Ang daming alam. Kasi, hanggang yan sa may dressing room nagbibiroan yung mga yan. Kasi minsan yung mga babaeng artista, medyo sila sa mga kapwa babaeng artista. Bawa lang, hindi sa showtime mas confident talaga sila sa lalaki na magkwento. At saka mas magaan at mas madaling biruin ang mga babae. Kasi mas marami silang kilig kaysa lalaki. Ang mga lalaki mako-conscious pa yan kasi mga lalaki parang minsan ayaw lang gino-joke sila tungkol sa mga personal life nila, sa mga jowa nila. Kasi nga, lalo sa mga misis, kasi nga syempre, malay mo, gusto nila ng privacy, di ba, yung mga ganyan. Pero sa mga babae, kahit private yan, basta love nila at nakakapagpasaya sa kanila, katulad nung kay Kim Chiu, ay talagang kikiligin yung mga yan at gustong-gusto na binibiro. Pero question, sa tingin mo, magandang mag-attend din ang family ni Paolo Avellino sa premiere night? Why not? Talaga, nakita mo na ba ang pamilya ni Paolo Avellino na pumunta ng premiere night? Hindi ko pa nga naki-imagine ng mga parang hindi pinapakilala ni Paolo din, kasi nga, sa sila? Parang lang sila, parang anong tawag dito, parang chill lang, parang discreet. Number one kasi si Paolo, hindi naman ma-social media, di ba? So, hindi siya yung talagang pag Christmas, New Year, birthday, kung todo posting. So, kung todo echo. Nalililisin mamaya, kaya after ng live show natin ngayong Wednesday, ililinisin ito. Ayun, hindi totoo naman talaga, discreet kasi si Paolo, tsaka hindi siya hindi siya ma-social media. Ayaw niya ng mga ganyan. Ang pinaka-social media na lang niya, di ba? Yung workout, yung biking, tapos yung mga endorsement. Personal yun pero karamihan talaga, showbiz talaga, project talaga niya. Kasi obligado din Parang ngayon, Alden. Ngayon kasi talaga, kasama talaga sa bilang sa kwenta yung kailangan pag endorser ka. Nasa automatic kontrata. ka, magpo-post ka. Kaya nga alam ng BIR. Kung magkano kinikita ng mga artista dahil sa endorsement pa lang sa Instagram, chine-check nila yan. Correct. At talaga namang nakabusisi na yan. Tsaka maliban nga dun sa mga workout routines ni Paolo, minsan pinupost siya rin yung kanyang Junakis yan, pag may mga occasion naman na gano'n. So, medyo matipid lang ngayon si Paolo na mag-share, mag-post ng mga ganap nila ni Kaya Kim Chiu, yung mga kasi lalaki kasi, ewan ko. Kahit naman si Daniel Padilla nung sa kanila ni Catherine, di ba? Hindi naman madalas. Natatangi lang talagang si Gerald Anderson lang talaga. Ang mahilig sa mga ganyan, Dennis Trillo, di ba? Kasi confirmed naman, sabagay confirmed na nakaraan. Pero project naman ito, may project naman sila. Siguro pagpuspusan na talaga. Pero hindi ganun talagang personality. Di pa napag-usapan nga natin, iba yung personality kasi ni Paolo kumpara sa iba. Siya talaga yung very discreet nga. Wala siyang masyadong ganyan, hindi nakasalalay ang buhay niya sa social media. Number one, gamer din naman. Mas minsan kasi, di ba, alam naman natin, medyo siya sa mga online games noon. Pero ang maganda rin, nung kinikwento ni Jake Cuenca, sila pala talaga, doon sila nagkakasundo, hindi na sila nagkakasundo sa mga inuman. So talagang clean living din. Ang feeling ko lang, kaya si Paolo, hindi siya mas social media tungkol sa kala ni Kim. Ayaw niya kasi sigurong gamitin yung relasyon nila para lang dun sa promo o para lang, di ba, mas lalo makahakot pa ng audience o ng viewers yung kanilang pelikula. Okay. Parang feeling niya, tinitreasure niya kung ano man ang meron sa kala ni Kim. Parang hinahayaan niya na lang muna si Kim na siya yung mag-react. Total, si Kim naman talaga yung, ang energy napakataas. Saka si Kim naman yung parang kahit na kahit na ma-spill yung kung ano nang meron sa kanila, na hindi magkakaroon ng hindi magandang impression. Marami pang ang naaaliw, hindi ba? Parang feeling ko ganun yung pagiging maginoon ni Paolo, na kung meron tayo sa atin, at kung meron yung sa pelikula, di sa pelikula lang or para sa tandem natin. Kasi
imposibleng walang relasyon tong dalawang to kasi Oo di ba may naman. mga ano may mga paramdam lalo na si Kim Chiu, di ba? Tsaka parang ganun talaga, yung mga lalaki ang hindi masyadong ma-post, pero nagre-repost sila pag tungkol sa project. I mean, si Paolo siguro hayaan niya lang ang Star Cinema na mag-promo. Pero i-repost niya yan or ilalike niya. Tapos sa Twitter natin, sa ex natin siya asahan na hindi ko alam kung bakit favorite niya rin ng ex, no? Na makipagbaydagulan. Oo. Pero may Parang aliw na aliw siya. Ngayon medyo syempre. tahimik. Kaya nga yun din yun ngayon nababasa ko nga bakit hindi tayo masyadong busog or bugbog sa ayuda. In-expect kasi nila yun. Si Paolo kasi sa IG, hindi talaga siya nagre-reply. Pero pagdating sa... Ex. Kasi ang mood kasi ni Paolo minsan parang meron siyang mood na bigla lang susulpot sa ex, makikipag-chikal sa mga fans, yung mga Biglang pag tipong naisip ganon. niya magpatanong or magtatanong. May mga ganun siyang Biglang may ganun moment. siya, oh. Minsan nga pinagdudahan, ikaw ba yung Paolo? Ganon-ganon. Kasi nga iba magsasagot, ang diba? layo sa personality, Correct. di ba? Na alam mo tahimik, tapos parang wala kabuhay-buhay, pero kung makipagbaragulan, di ba, ng chikahan sa mga fans, kakaiba rin talaga. Parang si David Licauco din, na seryoso din pag nakikita mo. Pero sa ex or sa sumasagot. Di ba yung tinanong, ano yun? Jutay, parang jutay ka. Sumagot siya talaga, Dax to Besh. Nakakaloka yung artista gano'n. Si Paolo din naman kasi minsan mga iba rin ang mga sagot. Kaya nga hindi talaga ako naniwalang boring tong si Paolo dahil pagdating dito sa kanilang dalawa ni Kim, ay nako, as in talagang ewan ko, nai-imagine ko kung paano niya biruin si Kim, lambingin si Kim pag magkasama sila. Yung man tipong yung parang poker face, yung parang wala kang makikita, pero once na bumana talagang magugulat ka, mapapahalakhak ka at minsan kikiligin ka. Yes. Kaya siguro sila compatible ni Kim kasi ganun yung personality nilang dapat dalawa. different, magkaiba yung personality niya para opposite attracts nga yung sinasabi nila. Dahil si Paolo, di ba, naalala ko nga sa may Green Hills, patakas ako ng press kung nakita niya ako sa tatakas ka na. Ganon. Ganon nakakasa. Diba? Sayang hindi at namatay si Jacqueline Jose. Gusto talaga silang magano. Pero pag Maglingahan. pero tingnan mo naman pag drama, yung galit na galit siya talagang lumalabas din. Para si Dennis Trillo, ganun din. Pag kinausap po, para walang kabuhay-buhay, ngingiti, tapos para mag-iisip. Yung ganon. Nakakaloka, walang kabuhay-buhay. Hindi ganun talaga, Kasi diba? hindi sila masyadong ma-express. Although magsasalita, pero mas magaling sila sa camera. Oo, yun nga Mas magaling sila sa camera, pero yung makipagchika ng ganyan sa press, ay naku, hindi mo talaga maaasahan. May mga magagaling talaga sa ganyan.